Morning! Yan, welcome back my YouTube channel, Buhay Probinsya. So, mag-ano tayo ulit dun sa mga naglilimlim. May aabangan na naman tayo. Yan, ito oh. Yan yung mga tatlo na rin yung itlog na yan. Yan yung itlog niya. So, sasabayan na rin natin sila na pagkain. Nagbigay tayo ng pagkain. Ngayon, yan, bigyan natin sila. Ayan. Itong isa, nandito to. Ayan. Bigyan din natin siya ng pagkain. Ayan. Magbigay tayo ng pagkain. Ayan. May mga itlog na yan. Bali yung itlog niyan, 19. Tapos ito, 3. Ano yan? Pangatlong itlog niyan. Yung pangalawang napisa niyan, nabenta ko yun. 6 na tira. So, 14 bali ang natira. 6. Binenta ko ng 600. Yan. So, kakain natin. Ayan. Dito. Walay-walay lang natin. Ayan. Naubos na kasi yung gulay nila. So, ayan. So, ang mai-share ko lang ngayon today yung kung paano mapipisa. Ang about sa experience ko sa paglilimlim or paano mapisa yung itlog. Kung halimbawa permanent siyang naglilimlim, pinakamatagal na yung 31 days or 1 month. Pero sa akin, binibilang ko kasi dun sa paglilimlim nila ay 15 days. So, ito yun o. Ganyan. Yan yung 15 days yan. Bali, magwa 1 month na yan mga yan. Yan yung pangatlong niyang pisa. Yan. So, dito, kailangan sipag lang.
Ayan, pagising natin ng umaga, bigyan natin ng pagkain. Ayan, vitamins. Meron din akong vitamins. Ito. Para panlaban nila sa mga sakit. Ito yung ginagamit ko, ayan o, Betracin. Ayan. So, ang paggamit nito, week, 15 days ako nagbibigay or weekly. Ayan. So, mamaya, ano ko yan. So, ayan sila. Nakakatawa silang pag-mas doon. So, sinishare ko lang doon sa kaalaman ko mga ka-farmers or ka-probinsya doon sa pag-aalaga ng pato. Para magkaroon naman kayo ng about experience sa ducks, most of the ducks. Pero ito hindi naman siya magastos kasi mga pagkain o tirang gulay. Yan, sa mga palengke, hinihingi ko lang. So, ang pinag-iipunan ko ngayon yung gulay kasi yan, para hindi masayang. Yung mini-mix siya, may nabibili sa online. Ano yan eh, 1.5. Bali, pinag-iipunan ko pa yun para mabili. Yan. Kaya nakakatuwa. Ayan o. Sarap nilang pagmasdan. So, balik tayo dun sa topic kung paano siya mapipisa. So, para maparami nyo, pag napisa na siya, ililipat nyo sa isang kulungan na safe. Parang katulad nito. Yan. Ayan yung mga nagawa kong kulungan. Yan. Ito oh. Kasi may mga insektong kumakain tulad ng daga. Ito yung aking alagang aso oh. May bago akong alagang aso ngayon. Ayan. So dito ko yan kinukulong sila pag gabi na. Tapos kinakain silang daga. Bali ito nga pala mga ka-probinsya, ka-farmer. Bali itong mga napisa na to. 1 month na yan. Kaya siguro sunod na buwan pakakawalan ko niya kasi malalaki na sila. Ayan o. Ayan. So yan yung pangatlo niyang pisa. Tapos kailangan pag napisa siya, ililipat mo siya sa safe kasi para hindi sila kainin ng mga daga. Tapos ito naman yung paliguan nila. Yan. Napulot ko lang to din sa sapa. Ito yung maleta. So may butas yan dati, nilagyan ko siya ng para hindi siya yung pandikit. Yan. Yan yung ginamit ko. Tapos ayan din yung paliguan nila. Yan. Pag magkapera ako, syempre nga naman gagastos tayo pag nag-aalaga tayo ng pato or muscovy. Syempre, para maparami natin sila, lalagyan natin ng screen or bakod. Ayan, para hindi sila pasukan. Ayan. So, pangalawa, yung kulungan. Ayan, para maparami natin sila. Katulad nito, dati kasi sila sa kawayan sila nangingitlog. O kaya pag napisa na sila, parang hirap kaming kunin doon sa ilalim ng kawayan. So, ngayon, kinulong ko talaga sila katulad nito. Ayan, may 3 na siyang itlog. 4 dapat yan, kaso nabasag. Ayan o. Kita ko sa inyo, ayan yung itlog niya o. Ayan. Ayan yung itlog niya. So, abangan natin. I-update ko rin kayo kung napisa. Ayan. Dito sipag lang talaga, libre na tayo ng pangkain pag gusto mong kumain ng masarap. Yan. Kami na rin kami nito. Nakatikim na rin kami. Nung birthday ng asawa ko, nagkatay kami ng 4. Bali, 8 na rin yung nakatay namin dito. Ngayon, magbo-birthday yung aking anak. So, nagre-request na naman sila. Masarap kasi to, mas masarap sa manok. Oo, kung marunong ka magluto. Oo. Kasi yung pinsan ng aking asawa, masarap talaga siya magluto. Kaya libre na kami. Ayan. 14 yan. So, pag nag-alaga tayo ng pato para mapabilis, kailangan pares. Oo, isang babae, isang lalaki. Ayan. So, doon ka magsisimula. Ayan. Pag nangitlog na yun, mapisa, syempre, kailangan mo ng magandang kulungan para hindi siya pasukan ng mga insekto tulad ng sinabi ko. Kasi marami dito. Kasi gilid lang to ng sapa. Yan, gilid siya ng sapa. Yan. Yan.
So, dati maliit to. Maliit lang siya dating kulungan. So, syempre dumami. Mas maganda kasi tignan pag malawak yung space mo. Yan. May parating pala akong pabo. Yan. Dagdag na naman tayo sa ano. Kaya, nakaabang siya. Nakaabang. Diyan ko yan ilalagay yung pabo. Tatlong ano rin yun. 2 babae, 1 lalaki. Yan. Ito yung topalo na magiging ano naman pato kung sakali. Meron na rin siyang ano, ayun o, naka-ready na rin yung pambakod ko. Ayun o. Yung kulay itim na yun, yun yung gagamitin ko pambakod. Yan. Yun, nakakatuwa sila o. Kaya hindi ko talaga ini-expect na maparami. Kasi ano naman to eh, kailangan yung pag-aalaga natin para maparami natin sila. Yung pagkain, yung mga tira-tira namin. Tapos, gigising ka ng umaga, lalagyan mo sila ng tubig. Ayun, tingnan mo. Mahilig kasi sila sa tubig, lalo ngayon mainit ang panahon natin. Oo, kailangan, ayan, may balde. Yun. Minsan, pag ano ko, tinatawag yung asawa ko, nagbubuhat siya ng ano, nalagyan namin ng tubig yung ano nila. Yan, katulad yan, itong mga naglilimlim. Yan, maya-maya nagaan ng tubig. Yan, kahit chinecheck ko sila kung may tubig pa sila dun sa painuman nila. Yan. Ito, yan, nanggugulo tong barako ko. Kaya, ginagawa ko. Yan. Kinukulong ko sila para mapisa. Kasi pag naglilimlim sila, ginugulo sila ng mga lalaki. So, hindi mapipisa yung itlog either na mabasag or ano. Kasi katulad niyan, ito oh. Kaya, pansamantala muna ito. Kasi kinulangan ako ng screen guys. Ayan oh. Kinulangan ako ng screen. Ayan. Kinulangan ako ng screen. So, ang ginawa ko nito, ayan, dahil kinulangan yan, ayan, may nakita akong screen, ayan yung ginawa ko pansamantala. Pero pag magkapera ako, bibili ako ng screen, kasi mahal din ang screen eh, nasa 170 rin ang 1 metro. So, ito bali itong paikot na yan, naka-apat ako. Oo. Medyo malaki na rin ang nagastos ko dito, kasi syempre pag nag-aalaga tayo ng muscovy duck, kailangan talaga natin siyang gastusan ng tamang kulungan, kasi pag hindi natin siya inayos, sayang din. Katulad nun dun sa ano 16 yung napisa, tapos isang 16, isang 19. So dun sa natira sa 16, 14 na lang. So sabi ko, unti-unting kinakain ng daga kasi kagabi dun sila dun sila umaariba kasi syempre madilim. Ayan, dun sila inaano. So dun sa 16 naman, 6 ang natira. Ayun yung na-dispose ko na rin. Yan, nagkapera na rin ako kahit paano. Na-dispose ko na rin yun. Binili ng kapitbahay namin kasi gusto niya rin mag-alaga. Ayan. So, ayan o. Inan mo. Pag ito napisa, katulad nito o. Ayan. Ayan o, tinan mo yung itlog niya o, diba? Malapit na yan mapisa kasi makinis na siya. Ayan o. Makinis na. Ilang peraso yan o, nadagdagan. So, hindi lang siguro. Kasi pag mangitlog kasi ang muscovy duck. Ano yan sa isang muscovy duck, pag nangitlog is 19. So sa akin naman, about experience ko dito sa kanila, dun sa 19 halos napisa lahat. Walang hindi napisa. Kaya madali tayo makapagparami kung sakali. Katulad niyan, itong isa, ano yan, 19. So siguro sa tingin ko hindi lang to 19. Ayan o. Bali 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So, nadagdagan. Diba? Bali, dalawa kasi silang naglilimlim dyan. Ayan. Pero yung isa, masiga. Ayaw niyang may kasama na. Dati kasi sabay sila.
Ngayon ayaw niya na. So, siya na lang talaga nagsusulo. Ayan o. Ang sarap ng kain niya o. Yan. So, wala nang pagkain, naubos na pala nila. Ayan o. Naubos niya na yung pagkain. Diba, takaw niya o. Kasi pag naglilimlim sila, ano yan, matakaw. Kaya ang ginagawa ko, pagdating ng tanghali, binibigyan ko rin sila ng pagkain. Siyempre kasi, yun yung ano nila, nababawasan sila ng lakas. Siyempre naglilimlim para mapisa nila. Kailangan nila ng pagkain din at saka tubig. So, dito tayo, medyo napahaba na yung kwentuhan natin or na-share ko sa inyo. Ako sinishare ko lang, hindi ako totally expert. Pero about dun sa experience ko kung gusto nyong mag-alaga. So, mga kabukid o ka-farmers, wag na rin nating kalimutan mag-subscribe or mag-like or mag-comment dun sa akin. So, thank you. So, nagpapasalamat ako ulit dahil maganda yung paligid natin, walang ingay. Ayan, minsan kasi medyo maingay dito, tugtog dito, tugtog doon, kaya minsan nakaka-copyright ako. So, nga pala, baka doon sa nag-aabang ng aking live, hindi pa ako makapag-live dahil napalo ako ni Lolo. Kasi one time na nag-live ako ng Miyerkules, yung pamangkin ko kasi napagalitan ng kapatid ko. So, doon pala, kumain lang ako sadlit. Mga seconds lang, kumain lang ako. So, pagbalik ko nag-end. So, ngayon, sabi ng anak ko, yung anak pamangkin ko daw nandun sa front ng live ko. Doon kasi ako nagla-live doon. Tuturo ko sa inyo. Dito kasi ako nagla-live. Yan dyan. Yan dyan ako nagla-live, yung daanan na yan. So, napagalitan ng pamangkin ko dyan. So, yun. Kaya, hindi pa ako makapag-live. Kaya doon sa nag-aabang ng aking live, yan. Hindi ko alam kung kailan. Ang tawag doon ay restrict. Kasi bata. Kaya mahirap. Kaya doon sa nag-aabang, yan, hindi pa ako makapag-live. Yan. So, shout out na rin pala doon sa mga sumusupport kay Jovelyn Buhay Probinsya. Yan. Kaya wag natin kalimutan, ulitin ko doon sa mga paki-subscribe na rin po yung aking channel, paki-like. Yan. So, unang-una po sa lahat kay Lord. Thank you po at nakapag-update na naman tayo. Yan. So, hanggang dito na lang muna yung aking upload. So, mabuhay tayo mga ka-farmers. Bye-bye!